Kung tayo ay nakakilala sa Panginoon o nakarinig tayo ng tungkol sa pananampalataya, faith cometh by hearing and hearing of the Word of God, nagkakaroon ng tao ng pananampalataya sa pakikinig. At kung nakarinig ka ng salita ng Diyos, tinanggap mo, well, ang next step dito, kung totoo na ikaw ay nabahaginan, kung totoo na dandadiinan sa iyo ang mga magiging responsibility mo sa Panginoon, hindi lamang yung pagtanggap, kundi yung iba't ibang step ng paglago sa salita ng Diyos. Paano mo maiintindihan yan? Paano ka bababaan ng Holy Spirit para maintindihan mo yan? Paano ka lalakas sa buhay spiritual sa paglaban sa kasalanan through the guidance of the Holy Spirit? Paano ka didiktahan ng Holy Spirit? Yun. Paano ka lalago sa isang samahan ng mananampalataya? Paano mo hahanapin kung kapananampalataya mo ba yan o hindi? Kung katupa mo yan o hindi? Paano mo ma-determina yung grupo o fellowship o church kung yan ay sa tunay na lingkod yan o yan ba ay bulag na mga ngaral, bulag na taga-akay? Paano mo malalaman kung mahalay yan, kung nagpapatuloy sa kasalanan? Paano mo malalaman yung church, yung patungkol sa kalipunan ng mananampalataya kung saan may 2-3 nagkakatipon sa pangalan ng Diyos, nandoon ng Diyos? Dahil kung mapapamali ka ng church o grupo, hindi ka lalago. Okay, paano ang step ng paglago? Yung paglago, yung ikaw ay namumunga, yung hindi ka natutuyot, ayan, yung pananampalataya mo, paano mo nagaganap yung bunga, yung nakikita sa iyo, yung paano yung pagbabago ng ugali mo, paano ka lalago sa paglilingkod, paano ka lalago sa paglayo sa kasalanan. So, marami ho yan, yung about growth, yung church, yung paano ka lalago dyan, paano ka lalago sa kalipunan ng mananampalataya, yung mga katupa mo, yung paano ka lalago sa maraming bagay. So, yung paano mo makikilala ang Holy Spirit, paano bababaan ka ng Holy Spirit, yan, paano ka makapag-aakay, lalago ka sa pag-aakay, o kailangan din yun, kinakailangan hindi pwedeng hindi ka nag-aakay, patutuasin at ilaw ka. So, itinuturo ho yan. At paano ka ganong kahalagahan ng bautismo, bakit ka magpapabautismo, ano ang ibig sabihin noon na ikaw ay patay na, mabubuhay ka ng kay Kristo, malilibing yung katawan mo bilang katotohanan, sinasabi mo sa tao na sa mga ilog na ikaw ay patay na at ikaw ay mabubuhay para kay Kristo. Marami hong mga kinakailangan ng isang Kristiyano, mga essentials o marka ng pagiging tunay ng Kristiyano, pagiging tapat, kasi maraming hindi tapat, maraming hindi nagtuloy, maraming hindi naging genuine ng faith, kaya mahalaga ho yung pagiging genuine. Gaano ba yung kahalagahan? How are we going to determine kung yung faith mo ay genuine or tapat, or totoo kang nanampalataya kay Kristo para sumunod, hindi para lang maligtas? Dapat alam mo. Ngayon, kung mali ang aral mo, mali yung pinakinggan mo, kaya ka lang pala inaakay para marami kayo, para malaki ang samahan ninyo, pero hindi tinuturo kung paano ka lalakad, magiging matuwid na patotoo, paano ka magiging bibig ng Diyos sa mga taong walang pagkakilala, nasa kasalanan. So, yun ang target. Yun ang mission. Great Commission, alagadin ang buong mundo, lalo na ito na wala kay Kristo. At yung mga taong nanghina, paano sila alagadin? Paano mo sila pangangaralan? Paano mo sila sasabihan? Paano ang papaalalahanan? So, yun ang mga tungkulin natin. Hindi yung tayo tumanggap at wala tayong tungkulin at tayo kinasangkapan ng dyablo at ligtas ka pa rin. Hindi. May pagiging tapat yun sa Epeso, sa Colossians, basahin ninyo yung pagiging anak ng Diyos na sinasabi ni Pablo sa mga taga-Colossians na bilang katunayan ng kayo tapat, kasi may hindi tapat. Okay, quote and quote, may hindi tapat, may tapat-tapatan, mayroong hindi tunay na nagsisi, mayroong hindi tunay na tumatalikod sa kasalanan, may hindi tunay na sumusunod, may hindi tunay na naglilingkod.
Maraming naglilingkod na hindi totoo, maraming gawain na hindi totoo, maraming gawain pa impyerno ang direksyon. Why? Sa uri ng aral at pamumuhay nila. Yan ang aral ni Kristo. Hindi yung tayo na basta tumanggap kay Kristo, ligtas forever. Walang ganun. You have to prove your faith. Not true. True. Lumalakad ka sa landas ng diablo, true ka pa rin. Hindi true ang faith mo. Fake and huwad. At sino ka para magsabi? Yung bunga mo, yung lakad mo, hindi makakristo. Pero, kaya nga sinasabi na unbeliever yung huwad yan, peke yan, walang maniniwala dyan. Tunay, paano ka paniniwalaan kung ang landas mo ay landas ng diablo? Ayun, sapagkat ako'y tao lamang, hindi ako lumalago. Hindi dapat magpalago. Ayaw mo lumago. Meron bang nga kay Kristo ayaw magpalago? Ha? Hindi ka tapat kay Kristo. Tapat ka lang sa ewan kung kanino ka tapat. Gusto mo lang maligtas, makalibre ng ayuda. Ha? Na walang responsibility. Merong responsibility, merong obligasyon tayong pinagagawa ang Diyos. Okay? Kaya ang mahalaga yung paghahanap natin ng paraan na lumago, hindi yung lalo ka sumasama, lalo ka hindi nag-aakay, lalo ka hindi nagbabago, lalo ka hindi lumalayo sa kasalanan, lalo kang hindi tunay na nasisisi sa mga kasalanan ginagawa mo. Hindi mo tinutuwid ang kasalanan mo. Hindi ka nagiging asin at ilaw, dilim ka pa. Hindi ka nagiging mabuting ama o ina sa mga anak mo. Hindi mo alam kung anong tungkulin mo. Hindi mo alam kung anong tamang paglilingkod o paghandog o pagkanta o pagpanalangin na katangkap-tangkap sa Diyos. Hindi. Basta naniwala ka sa utak mo, sinalaksak mo, ikaw ay naniwala ka doon sa aral na nabasa mo o pinangaral, wala nang tungkol-tungkulin pa. Meron ho. At saka merong sign na may marka tayong dapat makita ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga meron talagang isusuka merong itatakwil Merong hanggang wakas ng patuloy sa kasalanan sila. Merong sila ay pa Jesus, pa ngaral-ngaral, pabigay-bigay, patulong-tulong ng mga dakilang bagay sa pangalan ng Diyos, paggawa ng bagay sa Diyos, pero hindi naman genuine, nagpatuloy sa kasalanan pala. Sila rin ay nag-ala propeta pero hindi genuine. Hindi ho genuine yun. Sasabi na po yun, hindi kita nakikilala. Genuine ka pa ba kung sabihan ka ng Diyos na hindi kita nakikilala? Lumayas ka sa aking harapan, mapagawa ng masama? Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon. Mateo 7:21 ay kikilalanin ni Kristo. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon maliligtas. Sabi niya, kundi yun lang tumutupad ng kalooban ng aking Ama sa langit. Yun. Maraming mahuhulog sa bitag ng diablo ng maling akala, pamumuhay ng diretso sa kasalanan. Yes, hindi lumago, hindi nabago. Kaya mahalaga ho yung tunay na transformasyon. Hindi ka tumanggap kay Kristo para manatili sa pagkakasala, para manatiling dugyot, manatiling masamang patutuo. At basta ikaw ay naligtas kahit ano pang tingin ng tao sa iyo, mali. Makikita yun sa bunga mo, sa katuwirang nasa iyo, sa bunga ng Espiritu sa iyo. Kung wala ka rin Espiritu ni hindi mo alam, hindi ka nga naghandang magpalago. Sabi ng isang kakilala, ako gusto ko lumago, gusto ko magamit ang Panginoon. Diyan, dali lang, suko mo na lahat. Hindi ka naman pwede magamit ng Diyos kung hindi ka naman tunay na magsusuko ng buong buhay mo, kamay mo, bibig mo, ari mo, lahat. Hindi ka magagamit ng Diyos kung ikaw ay nakikibagay sa diablo at sa Diyos. Hindi pwedeng yun. You cannot serve two masters. If anyone wants to come to me, sabi ni Jesus Christ, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Yun ang requirement ng Panginoon. Kung hindi mo naman type, di ayaw mo magpalago. Yung gusto mo lang na patapong oras mo, yung gusto mong aral na masarap lang sa tenga mo, yun lang ipakikinggan mo. Hindi ka magpapakay sa matuwid dahil ayaw mo maging matuwid. Ang gusto mo yung makikibagay sa iyo yung mga ngaral o mag-aakay. Di marami doon ka sa mag-aakay na pinagbibigyan ka, na baluktot ang aral, na masarap lang, sama-sama kayo, pleasing sa ears sa iyo para magbigay ka. Ayun ang hanap ng mga bulag na mga ngaral, ng mga mahahalay na pera-pera, na yun yung mga
mga manyakol na mga manyaki sa mga mahahali na sinasabi ni Kristong layuan. Yung mga bulag na taga-akay, bulag na mangangaral. Hanapin mo. Sino bang type mo? Sinong type mong kasama? Yung mga sosyalan lamang na grupo o samahan o mga kambing pala, hindi pala katupa. Paano ka lalago? Sinasabi na ang pananampalataya para lumago. Parang panggatong yan Assembling together, Hebrew 10:5, na may yung let us not forsake the assembling together, parang fire, parang panggatong na pag isa ka lang, sindihan mo yung posporo, mamamatay. Pero dalawahin mo, magkakasama sila, ipatong mo pa isa, ipatong mo isa, parang panggatong, di liliyab, malakas, on fire. Pero kung nag-iisa at buti kung ikaw ay alagad at tagapag-alagad ng Panginoon, maski hindi ka madikit sa kung kanino man, on fire ka. Kasi God is talking to you. God is living in you. God is directing you. Kumbaga, ingat yung mga madidikit sa iyo dahil talagang sila ay masyashare mo ng paglago ng nais ng Diyos. Hindi kayong mahina pa na ang tagal na mahina. Ayaw mo naman, mabilis lang naman talaga magpalago. Kung talagang nasa tamang mangangaral, tamang grupo, tamang church, kalipunan naman na ng palataya, tama ang pagsuko ng buhay, tama yung intensyong sumunod kay Kristo. Maging follower, hindi lamang maging believer. Okay? So, mahalaga ho yung paglago, requirement ng Panginoon. At talagang hindi pwede na hindi lalago ang isang tao kung susunod kay Kristo. Okay? So, yun ang intindihin natin. Meron talagang itinalaga ang Panginoon sa mga susunod at hindi para hindi niya magamit, hindi niya maging patotoo. Okay?